dati talaga na ano siya, dapat siya, kaya lang kapag natin at saka meron daw siya meron daw siya kaka-skin yun dati na ano daw siya nakainitan niya sa basically maganda ba ang pagbabago kita doon, ang takas! Kasi hindi ko liitlak na palitin lang. Makakapakain ko lang yata yun. Hindi ko na masulit yung kaya kung mo nga daw may alam siya, hindi ko sa ginawa. Pagkirin ko siya. Na medyo na speeding, kikita ako gawin ko. Kumanutan daw eh. Makakaya ako. Meron din nga pala kami katulad ng may taxer din. Ay, meron ka nakikita yung mas nagpapagawa. Dahil stock rin yun. Kung sa pagpagawa na ganun sila naman, yung araw ko niya, nagtuturo yun sa mga military na mga meron doon yung radio. May
hirap ko sa kanya. Kaya ayaw ko siya napapanag. Nakinig siya. Kaya bigyan ko sa ako, sumubukan. Sumubukan niya yun, lalo na rin ako. Oh, 6:43 na. Lampas na tayo sa oras. Oh, ito, ang dami na nag-iintay, oh. Kaya lang ngayon, good.
last meeting. Baba. Yung ka, 150. 150. January 1 to 10. 4, 5. Ganun kasi noon eh, natatanda ako noon. Kaya ako every 10. Kasi ako at kung ano yung number na may yun na yun. Okay. Hallelujah. Ganito po sa bawat isa, tayo pagsimula sa gawa ng Panginoon sa mga naman. Welcome po sa Father's House, Christian Center. Kaya ako sa Diyos sa kasi na mga wiki na binala ng Panginoon. Yes, thank you for the cross. Thank you, Lord. All the blessings in our lives. Glory to Jesus. Glory to God. Beautiful God. Beautiful God. Thank you.
Shout. Falling down, sing the song of ages to them.
Monday hanggang Sunday, ang ating morning devotion, morning prayer. Kung hindi ko kaya ng umaga, pwede tayong manalangin ng tanghali, hapon, at ng gabi sa ating church. Meron po tayong Sunday school, 9 a.m., Sunday morning worship, 10 a.m., Sunday evening worship, 6:30 p.m., at ang ating evening service every Wednesday, 6:30 p.m. din ng gabi. Panalangin din natin ng ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa din natin ang ating mga government officials. Panalangin natin ang pagliligtas ng Panginoon sa ating bansa, ang mga nangyayari sa gobyerno. Panalangin natin ang pagkaroon ng mga salita ng Panginoon, kayapaan sa ating bansa. Panalangin din natin ang ating mga leaders, International Church Leadership, Pastor Greg Bishop, Pastor Jens Blanc, Pastor Joe Campbell, sa ating natin, ating national leader, Pastor Dwight Esquida, sa ating Pastor ating mga regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Naro Tay, Pastor Herente, Pastor Charlie Bernias, Pastor Diel Seville, at ang ating Father Church, Pastor Rico Herrera. Dami natin ang kalakasan ng ating mga pastor, ang kasiglahan ng kanilang kalusugan, ang kanilang mga katawan, at panalangin natin ang pagkalinan sa ating mga pastor. Sama din natin mag-pray, mag-tero, the churches, Pastor Gerson Buena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marciano, Pastor Bong Cañosa, Pastor Jude Shaida, Pastor Samuel Paul, Pastor Jameson, and Brother Noel, sa Caloocan, Pastor Melvin David, Pastor Jordan Chales, Pastor Jess Mancho, at Pastor Larry Tumari. Sama din natin missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Japan, Indonesia, Laos, at ating mga kapatiran sa Vietnam. Pag-pray din natin ang pray ng Panginoon, at ang mga pangailangan, ang pagligtas din sa ating bayong dagat. Sama din natin ang bayang Upper Antipolo, ang ating pastor na dalangin natin sa mga Salesian, ang isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul team, dalangin natin sa Gusali, sa Linglote, at sasakyan na para sa ating kawan sa Panginoon at patuloy natin pag-pray. Healing request and prayer request si Jacob Garcia. Pagpuwi ng Panginoon, pag-itimala sa ating mga prayer request. Brother Ronald Matalo, Brother Pasios, Pedro, Cherise ng Pedro, Lina Lopez sa Nadulo, Pastor Tom Payne, at ang ating mga mahal sa buhay, at ating limutan, hinay ng kalakasan sa Panginoon, lakas ng loob, ng tulungan, para inayang pa, salita ng Panginoon, patuloy na siya, ang ating mga mahal sa buhay niya. Activities, kung darating na Friday, ang ating buwan ng wika, ang ating Jam 180 music concert dito sa ating church. August 29, Jubilee Service, kinabukasan Sabado, August 30, K-Rock Team sa Tondo, Manila, September 13, Children Bible Conference, September 18 to 19. Ating Revival Crusade dito sa church, October 4 hanggang 5. At ang ating mga Bible study, prayers and preaching survey, at mga fasting, namin bali, first class yung naman sa mga nananalangin, mga fasting dyan, mga kapatiran, tulad na, hallelujah. At ang mga pangkapabalin ng ating gusto, magugulat, hallelujah. Bawat ay dumako sa panalangin sa pa, tapos muli natin ang Panginoon, purihin palakpakan ng Diyos, hallelujah. Glory to God, praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, ang mga Panginoon, maraming salamat o God, at dalangin ng Panginoon God, ang mga na-mention sa unahan, aming mga leaders, ang aming Mother Church, ang aming national leader, Panginoon, magpalain, kayayain mo sila, Diyos, aming mga regional leaders, ang mga karamdaman, Panginoon, pagalingin mo, Diyos, kumpleto kagalingan, Panginoon God, ang mga healing at prayer request na na-mention sa unahan, Panginoon, alam ko, Panginoon God, pinagaling mo sila, Panginoon, pagpapalag, biyaya, sa atin ng mga buhay, Panginoon. Ang bansa ito, ang bayan ito, Panginoon, na dala namin patuloy, Panginoon, ng pagpintas, pagbunga ng mga alagad, mga prayer warriors, mga tithers, sa pagbilang, Panginoon, na ililigtas mo, Panginoon, na pilusin mo kami, Panginoon, aming mga labi, O Diyos, bigyan mo pinakalapasan at karunungan, Panginoon, at ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, at kayo ng Lord, ng banal na langis, karunungan at kalakasan, Panginoon, magusad ka, Panginoon,
sa aming mga puso ngayong gabi o Diyos, lalabas kami daladala ng pagpapala at biyaya, Panginoon God. Ito ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magtanggapan sa isa't isa. Awitan natin ang Panginoon and be delivered. Praise the Lord. Kahit daw hindi ngayon, kahit na ngayon, pwede na raw, pwede pa rin daw. Yan ang sabi nila. Okay, so sa darating ng Dionisio at sila sa kasalukuyan na nakahanda para sa gawain ito. Okay, tulad ng ating parating ginagawa, diretso na tayo. Tulad ng ginagawa natin, tayo ulit ito ng mananarapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Okay, dalawakan ko. Okay, si Bill na ulit, nandito tayo ng pananalapit. Hindi na ako magkaamon patungkol dito. Kami naniniwala na unawaan nyo na kung bakit natin ito ginagawa. Okay, so tayo manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalayo mo bawat isa, lalo-lalo na ang iyong mga anak na isinasangkot ang kanilang buhay sa gawain ito, God, na nakaunawa at sinampalatayanan ng mga bagay nito. Dalangin ko po, pagpalayo mo po sila dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, the time to be happy is now. Salamat sa mga manunugtog, pagpalali kayo ng Panginoon at lalo kayong pag-ayugin ang inyong kalamukan, kaalaman sa pagtugtog upang magamit kayo sa kalooban ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay, so sa ating mga Biblia, amen, aklat ng Lucas, chapter 16, verse 19. So sa nakakaalam nun, ay bagong basahin ang salita ng Panginoon, malapit na kung dumating ang ating Panginoong Diyos. Ito po nakakaunawan. Kanina may nakita na naman ako doon sa YouTube na common na yung talagang mga microchips dito sa bahagi ng kamay. Nilalagay nila, ginagawa nila yung maliit na microchip dito. Pag dinadaan nila sa mga aparato, lumalabas doon, andun na yung asset nila, andun na yung kanilang lahat ng personality nila, kung sino sila, kung taga saan sila, kung ano sila. Kaya
Yun nga, kaya nga darating ang araw na ang tao hindi nakahawak ng pera. Yan napupunan yung card na nakagamit ng tao. Darating yung panahon, yung card na yan, liliit yan, at ilalagay niya yan dito. Kikita ko nga sa sabi ko talaga malapit ng Panginoon. Malapit ng dumating. Dahil, common na eh. Ang karaniwan na eh. Pinataling niya dito. At ang nakakapagtaka, kung ano yung sinabi ng Bible, na sa meron ay sa noo at sa kamay. Ano yung nangyayari? Yun na nakikita ko sa ginagawa sa kasalukuyan. Sa kamay nila, sa mga braso nila dito, hindi nakabit. Yung maliit na microchip na yun. Kaya kung papasok ka sa mga mall, ay dadaan mo lang yun. Hindi babayaran ka na yun, dadaan mo lang yun. Dadaan mo lang yung kamay mo. Automatic, ang ginagawa ng asset mo, lalabas yung doon. Bayag ka na. Kaya sasahod ka. Di ba? Katulad ng Gcash na ganyan, sasahod ka. Okay, sa Gcash na lang, papasa ka sa iyo. Yung ganun. Ganun kabilis. Gagawin mo lang kami mo. O, hindi na, sa iyo naman. O, andito na. Di ba? Hindi nakahawak ng pera ang tao. Sasabihin nila, less ano pa yun? Sa papel. Di ba? Hindi na nakagastos ng imprenta ng pera. Kaya ang marami ng kapakulyan. Yun ay nangyayari dahil alamin na dumating ang Panginoon. Para tandaan na ang malapit talaga dumating ang Panginoon. Ako sa totoo lang, ako gusto ko talaga dumating ang Panginoon. Isa nga natin ako sa totoo, kabutang pakayanan natin ako ng pagkaki. Sa panahulan ng pagbabalik ng Panginoon. Alapit na sino kung natutuwa, sino kung gusto ng bumalik ng Panginoon. Kasi wala naman tayo kanina dito. Ano bang iniibigin mo rito? Kung ako lang tatanungin, wala naman kasiyahan dito. Mas gusto ko ngayon para makita at mahayag, lalo na doon sa mga mahal ko sa buhay, na hindi ako nagkamali ng desisyon ko. Na totoo ang aking sinampalatayanan. Dahil nasigurado na ako'y maglikod sa Panginoon, marami ang kumalipusta, tumatawa. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko nang dumating. Okay, so karamihan ngayon ng mga doktor ay nagpapatunay na ang mga tao ay mayroong dapat iwasan. Kaya sino kung naniniwala doon? Lahat yan, lalo na at ang usapin ay kalusugan. Meron niya, tingnan niya na lang doon sa yung warning ng gobyerno, yung pabala, warning ng gobyerno, nakalagay doon. Smoking cigarette is dangerous to your health. Diba? Nakalagay doon, government warning. Pero, inaano ang tao, pinapatay mali siya ang tao. Hindi lang dahil sa usapin ng kalusugan, kaya mayroon tayong iniiwasan. Sa buhay ng tao ay mayroon talagang kanya-kanyang iniiwasan. Sino po rin may iniiwasan? May ilan na ang iniiwasan nila ay yung kanilang pinagkakautanan. Diba? Ano ba naman dito sa dami-dami na masasalubong ko? Bakit ba ito ang nasa lubong ko? Ayan, may mga tao, may kanya-kanyang iniiwasan ng tao. Kaya nga sa aking pagkaunawa, ang daigdig na aking ginagalawa ay isang lugar na mayroon kang dapat iwasan. Yung po dapat yung maunawaan. Tulad ng sinabi ko, malapit ng dumating ang Panginoon. At ang isa na paraan, kung talagang sinisigurado mo, naniniwala kang malapit ng dumating ang Panginoon, mayroon kang dapat iniiwasan. Kaya, ako'y naniniwala, isang araw, ang isa sa pagsisisihan ng tao ay ang isang bagay na dapat ay kanyang iniwasan. Pero hindi niya nagawang iwasan at iyon ang kanyang pagsisisihan sobra. Yun ang pagsisisihan niya ng sobra. Yung mga bagay na dapat ay iwasan niya, hindi niya naiwasan.
Lucas chapter 16 verse 19, kasaysayan ng isang lalaking mayaman, ganito ang sabi, may isang mayaman laging nakasuot ng mga haling damit at sakana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing na nangalang Lazaro na dagdag ng syuga sa katawan at nakahiga sa may pinturan ng mayaman. Sa harap na magpapunan, lamang na mga mamumong na uhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ng mayaman at inilibing. Verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at pasain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Subalit ngayon inaaliw siya rin o dito samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin kaya ang mga narito ay hindi makapapunta riyan at ang mga naririyan ay hindi makapapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang dito si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Subuhin ko ninyo siya upang sila'y bigyan bakala at nang hindi sila humantong sa daan ito ng pagkukusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moises at ang mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magkakakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila. Tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin sila paniniwala o hindi rin nila paniniwala kahit ang isang patay na muling nabuhay. Nakila at kapag ang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa oras na ito, pagpalahin mo ang iyong salita at samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu God sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Simple paksayan ang aking inilagay dito. Ano ang dapat mo iwasan? Tulad ng sinabi ko kay nasa daigdig na ginagalawan nyo na dapat ngayon kang iiwasan. Tulad ng sinabi ko, kung hindi nyo ito iiwasan, darating ang panahon, yan ang inyong pagsisisihan. At tulad ng sinabi ko, malapit na dumating ng Panginoon. Ang isang requirement sa pagdating ng Panginoon upang makasama ka, dapat mong maunawaan. Matuto kang umiwas. Ano ba Pastor tinutukoy mong iiwasan? Pagpatuloy natin. Una, nakasundan sa inyo, ang daigdig ay isang lugar at dapat alam mo kung ano ang iyong iiwasan. Kung Bible ang kukonsultahin mo, ang daming sinasabi na dapat mong iwasan. At nais kong ipabot sa inyo, pag kami nag-uusapan ng mga bagay na iiwasan, dito lang yan sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, wala kang iiwasan mo. Hanggat nalit pa sa lupa, pag-isipan mo meron kang dapat iwasan. At dito lang yan sa lupa, nangyayari. Ulitin ko, kung Bible ang kasupang kukonsultahin mo, ang daming sinabi na dapat mong iwasan. Kawikaan chapter 1, verse 15. Proverbs chapter 1, verse 15. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Kung iba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Sa nakalagay, anak ko, huwag kang tumakat sa daan na kasama nila, pigilan mo ang iyong paa sa kanilang landas. Mababaw na sa kanila sa tinatawid ko. Sabi rito, iwasan mong makisama. Kung iba ka ng landas mo, papalayo sa kanila.
Kawikaan chapter 14, verse 7, iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila'y wala kang mapupulot na kaalaman. Diba? Kaya marami, basta ang pinag-usapan ay pag-iwas, kaya nga ang daigdig na dinadalawan natin ay daigdig na dapat mayroon kang kanunungan kung sino ang dapat at kung ano ang dapat mong iwasan. Hindi lang yung pinagkakautanan ang dapat mong iwasan. Meron ka pa rin dapat iwasan. 2 Timothy chapter 2, verse 22. Aklat na ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 22. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mo maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga tao may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Amen. Ayan, dyan ang palagay dyan. Dapat layuan mo ang masasamang tika ng kabinatan. Yung salitang layuan mo at iwasan mo, isa po ang ibig sabihin yan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So maliwanag na po sa atin na tayo nasa daigdig na nagbibigay ang Diyos ng babala. Dahil ang daigdig na pinalalagyan natin, dumating man ang Panginoon o hindi pa, meron kang dapat talagang iwasan. Yan ang dapat natin maunawaan. Bakit kailangan mo mayroon kang iwasan o layuan ang isang tao dito sa mundong kinakalawan natin? Simple lang ang kasagutan yan. Dahil hindi ka makakapagsimula ng anumang mabuting bagay na hindi ka lalayo o iiwas. Hindi ka makakapagsimula ng mabuting bagay kung hindi mo matututunan umiwas. Nagustuhan ko yung introduction ni Pastor Boy at sa tutulan, sa kanyang mga nakuha yung idea kung pangangaral nito. Kaya lang kanyang binigyan ng pansin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Inapasahin ko ngayon. Nagustuhan ko yung introduction niya ni Pastor Boy yung nataraang dito ng pangangaral niya. Doon sa pangangaral ninyo, nagtanong siya sa tao. Ang tanong niya, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na ulitin-ulit ang inyong buhay, ano ang gusto mong mabulit sa inyo? Kayo ang tatanungin ko. Kung kayo bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na ulitin-ulit ang inyong buhay, yung magpakasimula ka ulit. Parang parang tawag ko sa computer, anong tawag ko? Reset. Reset. Oh, yun, i-reset. I-reset mo yung buhay mo. Ano ang gusto mong ulitin? Sabi ni Pastor Boy dito, kanya itong karanasan niya, sabi niya, mayroong babae ay nagsabi, gusto ko ulit maging bata. Kasi nga naman ang bata, wala kang problema. Sila ngayon, tatakot ako. Nansaya na kami na. Suot ng salamin, balikat pa yung salamin. Ganang-ganan siya. Tapos pag may nasabihan, bumagsak, sorry! Napakasimple ng buhay. Kaya yun siguro ang nasabi ko. Ang matindi doon, mayroong pulis at tinanong na isang lalaki at sumagot naman. Bago sumagot, tumingin muna daw doon sa asawa. Tapos sinabi niya, gusto ko ulit maging binata. Kaya sabi ni Pastor, bakit? Tumingin pa raw muna doon sa asawang babae bago sinabi, Pastor, gusto ko po ulit maging binata. Ha? Kaya sabi ni Pastor, bakit? Kaya lang hindi na daw niya tinanong, dahil baka mamay mag-away pa pag-uwi. Bakit nga ba naman? Hindi kilala ko sino yung tinutukoy na yun sa Mandaluyong o sino yun. Bakit nga naman? Masyadong matalihaga yung salitang yun. Gusto ko ulit maging binata. Ay, may asawa ka. Mangangarap ka ulit maging binata. Ikaw naman, dahil binata, parang ganun din, walang masyadong obligasyon.
So, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, nandito nga siya nangaral. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ano ito, mabago na sa akin kasi ang binasa ko. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating ang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, ibig sabihin nag-reset. Ibig sabihin, ang isang tao pala, pag nakakilala sa Panginoon, nagre-reset ang buhay niya. Parang umuulit. Ibig sabihin, kay Kristo, posibleng ulitin mo ulit ang iyong buhay dahil ang sabi, isa na siyang bagong nilalang. Kaya magpapasimula ka na ulit. Kaya ang tanong ko naman, kung siya'y bagong nilalang na, pwede na siyang umulit o kung gusto, o kaya pwede na siyang umiwas sa kanyang bagay o sa mga bagay na pwede nang iwasan. Kaya ang tanong ko naman, kung uulitin mo ang buhay mo, sino o ano ang iniwasan mo at lalayuan mo. Ganun yun eh. Kaya masabi ko kay Pastor Boy ko na po, ito idea ko noon na bakit ako nakabuo ng ganitong pangahalan. Ang paksayan naman niya ay Being in Christ. Yan ang title niya. So, ang tao na kay Kristo, mayroon siyang iiwasan. Yung po, huwag natin kalimutan. Kaya yan ang dahilan minsan kung bakit ayaw ng tao na lumapit sa Panginoon at mahirap magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Dahil yun nga ang sabi roon, if any man be in Christ, he is new creation. Ibig sabihin, mawawala yung lumang pagkatao at magpapasimula ka uli. Kaya pipili ka kung anong iiwasan mo at kung ano ang hindi mo dapat iwasan. Kaya ulitin ko, iyan ang dahilan minsan kung bakit ayaw ng tao lumapit sa Panginoon, lalo na mga negosyanteng tao. Dahil pag negosyante ka, hindi maiwasan magsinungaling. Bago ba yung tinda mong isda? Sasabihin naman, ay mo, sariwang-sariwa yan. Pero wag ka iba ng amoy. Sasabihin pa rin, sariwang-sariwa. Kaya ang mga negosyante daw, pamilitan sila daw ang mga sinungaling. Dahil hindi maiwasan. Dahil wala daw kasing negosyante talaga na, wala daw kasi talaga negosyante. Isa pa yung mga salesman. Di ba? Hindi ka makakabinta pag hindi ka magsisinungaling. Di ba? Mga kapatid, tayo ay nasa daigdig na kung gusto natin mapabuti, ay mayroong kang iiwasan. Hindi maaaring wala. Ang teksto na binasa natin ay kasaysayan ng isang lalaking mayaman na nandiyo siya sa impyerno. Sa Hades. Hindi pa totally impyerno yun. Ito yung lugar ng mga taong namatay. Dahil ang impyerno sa totoo lang wala pang laman. Yun yung lugar lang ng lahat ng tao na namatay. Mayroong bahagi yun. Yung kalahati yun, lugar ng pagdurusa, at yung kalahati ay tinawag ng Abraham Poso, naroon yung si Lazaro na pulubi. At doon siya inaalim. At ano sabi ko, nakikita natin doon kung ako ba yung idol na ito. Gusto ng lalaking mayamang ulitin muli ang buhay niya. At para maiwasan niya yung dapat na iwasan na hindi siya mabulit sa kanyang kinalalagyan. Kaya lang hindi ito pwede. Dahil pag naroon ka, hindi na pwede umulit. Pero hanggang ikaw ay narito pa ang buhay, yung pwede kang umulit. Kaya ano sabi nga, kung hindi po pala po pwede, papalikin nyo na lang. Kasi alam na, masamang tao siya eh. Kaya sabi niya, si Lazaro na lang ang papalikin mo. Kaya gusto niya, para po yung mga kapatid niya makakilala, na yung mga kapatid niya matutong iwasan ang mga bagay na dapat iwasan. Baguhin nila yung buhay nila at matuto silang umiwas sa mga bagay na dapat iwasan. Dahil alam ng lalaking mayaman, ito ang daigdig na pinagagawan natin kay daigdig ng pag-iwas. Pagdating doon, hindi ka na pwedeng iwas.
napansin? Ang kamatayan ay hindi pwedeng iwasan. Yan lang po ang hindi pwedeng iwasan. Sino po nakaiwas sa mga kamatayan? Ha? Ang kamatayan ay hindi pwedeng iwasan. May pera naman wala, mamamatay ka. Kaya ang pagkalawa na sumigyan ng pansin, ang kamatayan ay hindi pwedeng iwasan, pero pwede mong iwasan ang kapahamakang bunga nito. Hindi mo pwedeng iwasan ang kamatayan, pero pwede kang hindi mapahamak tulad ng lalaking mayaman. Kung iiwaman, tututo ka na iwasan ngayon ang mga bagay na dapat mong iwasan. Kung hindi man pwedeng iwasan ang kamatayan hanggang tayo ay nabubuhay, pwedeng iwasan ang kapahamakan. At dito yan isinasagawa habang ikaw ay nabubuhay ngayon. Iyan isinasagawa, hindi bukas, hindi sa makalawa, ngayon. Ang kamatayan ay isang babala. Ito po na nakakaunawa, no? Kaya kami pinapakita ng Diyos, yan po'y isang babala. Hebreo 9:27, itinagdala sa taong matay na minsan pagkatapos mo'y paghukom. Kaya kapag nakakakita ka ng patay, ng taong nakabulol, nakasilid sa katawan, kapag maunawaan mo, yan ay isang babala. Kaya pag ako'y nakakakita ng ganyan, ang tanong agad, nakatanggap na kaya ang taong ito sa Panginoon? At kung matanungin kita, gusto mo ba bigyan ng kasiyahan ang lalaking mayaman? Alam niyo po, ang babala, dito yung binibigyan ng atensyon. Sino dito hindi pa nakakakita ng namatay? Ha? Na siguro si Eric, hindi pa niya unawa yun. Pero palagi ko lahat, ikaw ito, unawa mo na yung mga namatay. Hindi mo pa alam kung bakit niya namamatay. Pakinggan mo mabuti. Ang kamatayan ay isang babala. Pag may babala, ano ba ang dapat na ibinibigay sa isang babala? Atensyon. Pag-uulan mo ng atensyon. Kung gusto mong bigyan ng kasiyahan ng lalaking mayaman sa Hades, puntahan mo ang kanyang 5 kapatid. Dahil yun ang panambitan niya. Ang babala, ulitin ko, dito binibigyan ng atensyon hanggat nabubuhay ka. Basahin natin Ezekiel chapter 23 verse 8. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya mamamatay at di mo pinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay na siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, dahil may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala ang dapat panalitan. Yan ay pinapakita na lahat tayo ay may tungkulin. Bigyan mo ng babala, sabihan ko, yung pangarap ng lalaking mayaman sa Hades, puntahan mo. Sabi na mayroon pa ako 5 kapatid, para matuto sila umiwas na hindi sila mapunta dito sa lugar na aking pinalanan nila. Kaya tulad na sinabi ko, ang lalaking mayaman gusto niyang makulit kung muling mabuhay si Lazaro para papuntahin sa 5 niyang kapatid upang baguhin nila ang kanilang buhay at iwasan ang mga bagay na hindi niya naiwasan. Kasi hindi niya naiwasan kaya ang nasa isip na lang niya, makaiwas ang kanyang mga kapatid. Kaya dito makikita na ang patay nga ay siyang nananalangin sa buhay. Na hindi sila mapunta doon sa Hades. Maiwasan nila yung mga kadahilanan kung bakit ang tao ay nabubulit sa Hades. Pero ngayon, ituturo sa atin ng reliyon, baligtad ang buhay na nananalangin sa patay. Oh, kawa mo po ang naluluan ni Crocodile. Di ba? Pero kung tutuusin, yung patay ang nananalangin na sana yung kamag-anak ng buhay ay mapuntahan ni Eldad, mapuntahan ni Rika, mapuntahan ng mga Reyes,
at masabihan kung ano yung mga bagay na dapat nilang iwasan. Tulad na sinabi ko, ngayon buhay tayo, nasa daigdig tayo ng pag-iwas. Pero hindi natin alam kung bakit kailangan umiwas. Kaya nga yung nakalagay doon, smoking cigarette is dangerous for your health over warning. Pero pag yun, wala naman na. Ano ba yun? Wala naman eh. Nakikita na nila, mga nauukay ng kamay, nabubunas yung ganito. Pero, ako nga eh. Nakapagsabi ko nga sa akin, aba, Ramil, pag ipinigil ko ito, madadali ang buhay ko. 85 na nga naman siya. Nga naman, sabi na, dahil mga pinsang ko, nagigigil nila yung ganito. Tsaka yung pagano, tumulat sila, akal. Tama ako, tuloy pa rin ang ganito. At gano'n, tinan mo, ang lakas ko pa. Diba? Wala silang nakikita, pero ang langit at ang gobyerno natin ay nagpapakala. Diba? Pero hindi natin binibigyan ng atensyon. Iyon ang panalangin ng lalaking ito na mayaman. May pumunta sana sa kanya. Kaya gusto niya maging mission ni Lazaro, turuan niya ang kanyang 5 kapatid na iwasan ang mga bagay na dapat iwasan hanggang hindi pa sila namamatay. Sa kabilang buhay, hindi ka na pwedeng umiwas at hindi na pwedeng umulit ang isang tao na nasadlas at pumantong sa kalagayan tulad ng sa lalaking mayaman. Dito pwede kang magpasimula o kaya umulit at baguhin mo ang pamumuhay mo. Iwasan ang dapat iwasan. Yan ang sabi ni Jesus sa pamamagitan na pwedeng mangyari ito. Yun naman. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nagpapasimula ulit. Yan ang palatandaan ng isang tao ay may pagkakilala at pananampalataya sa Panginoon. Yung lahat ng bagay ay nagsilipas na sa buhay niya, yung luma niyang pagkatao, wala na. At ano sabi doon? Behold, all things are become new. Ibig sabihin ng papasimula na ulit siya. At umiiwas na siya. Dapat. Sa Panginoon lang natin magagawa yan. At dito ka lang pwedeng umulit. Pagdating doon, wala ka nang pwedeng ulitin. Ay magmakaawa ka sa Diyos. Wala ka nang pwedeng ulitin. Nakakapagsimula ang bawat kaluluwa, walang imposible dito dahil kay Kristo. At sigurado ako marami silang maiiwasan sa buhay nila dahil kay Jesus. At yan yung naranasan ko. Ang dami ko nang iniiwasan. Kaya nga sabi ko, gustong-gusto ko nang dumating si Jesus dahil wala na akong kasiyahan dito. Anong kasiyahan ko dito? Kaya kanina na, ang dami pagkain doon sa tayo. Kumain ako. Natin ba ni Mama? Kakain na wala ka doon. Mama naman, ito na lang akong vision ko. Pipigilan mo pa. At sarap kumain. Ang dami ko nang iniwasan. Pati ba naman ito? Ayan, nakinanagpilan mo eh. Nakinanagpilan natin. O sige, bigla na lang kita ng kape. O wala, sige na lang. Sasabing na naman. Kaya nabasa natin, hindi pinagbigyan. Amen. Yung lalaking mayaman. So, pangatlo, ang itong magtatapos, ang tanging pag-asa upang makaiwas. Sino kung gusto makaiwas? Sino gusto makaiwas? Ang tanging pag-asa upang makaiwas. Nabasa natin, hindi pinagbigyan ang lalaking mayaman sa kanyang kaibigan
Pero binigyan siya ng tanging pag-asa. Nag-iisang pag-asa. Ano ang sinabi sa lalaking mayaman doon sa Hades, sa katawan ni Abraham? Ano sabi ko? Naroon ang salita na sinulat ng mga propeta. Ito ang tinutukoy ni Abraham. Naroon ang nag-iisa nilang pag-asa para maiwasan. Ito, gusto mo makaiwasan, hindi magandang takbo kung maaaring maging habol sa buhay mo. Ito ang tanging pag-asa mo. Yun ang sabi ng binasa natin kanina. Naroon ang mga sulat ng mga propeta. Kaya alam, makulit yung mayaman, hindi Panginoon, hindi yung epektibo. Mas epektibo kung isang bangkay ang muling mabuhay. Nasabi ng Panginoon, kahit mabuhay ang isang bangkay, kung hindi nila sasampalatayanan ang sinulat ng mga propeta, hindi rin silang magsisisi. Kaya ito ang tinutukoy ni Abraham, ito na lang tayo natin pag-asa. Ang problema, ito na lang nga ang nag-iisang paraan para maiwasan mo ang lugar na pinasasadakan ng mayaman, iniiwasan mo pa, ayaw mong pakinggan. Ito na lang nga ang pag-asa natin eh. Sinabi ng Panginoon, andoon ang mga sulat ng mga propeta at ng mga apostol. Bayaan nung sampalatayanan nila yun. Eh, yung problema, sa dami-dami ng pwede mong iwasan, hindi mo iniwasan. Magulong buhay, hindi mo iniwasan. Masamang bisyo, hindi mo iniwasan. Masamang barkada, kalayawan, karamihan, hindi mo iniwasan. Ang salita ng Diyos, iyong iniiwasan. Na siyang tanging pag-asa mo. Napakalino ang sinabi ng ating Panginoon. Ito na lang ang natatanging pag-asa mo, iniiwasan mo pa. Bago ako magtapos, anong ibig sabihin ng sinabi ni Abraham? Naroon ang sinulat ng mga propeta. Ibig sabihin ng salita ng Diyos ay para sa buhay. Kaya sinabi, nasa sa naroon. Kaya pala narito ito sa atin. Kasi hindi para sa atin. Hindi para sa mga taong nasa Hades. Kaya sinabi naroon, ibig sabihin wala sa kanila. Nasa sa atin. Kasi nga ito'y para sa atin. Para sa buhay. Kaya huwag mong iwasan. Basahin mo. Dahil ito ang pinakamapa mo sa iyong paglalakbay dito sa mundo ng mga kakasabi mo. Salita ng Diyos. Ang pinakamapa mo, ang pinaka-guide mo, ang pinaka-ways mo. Naroon, ibig sabihin na wala sa lugar nila. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay nasa sa atin. Isa pang bagay dito, isa pang bagay dito na pinapakita ay sinasagawa ang pag-iwas sa Hades ay dito. Kung gusto mo maiwasan yung lugar na binasa natin, dito yan sinasagawa. Kailan? Ngayon na. Kasi hindi mo alam eh. Ano yung paglatas mo, hindi mo alam. Masagasaan ka ng piso. Diba? Piso na nga, nasagasaan ka pa. Habang nalang tumakbo. Kaya dito ay sinasagawa ang pagsisisi, pananampalataya, pagpapatawad, kahabagan ng Diyos. Ito yung sinasagawa. Kaya ang daigdig na ginagalawan natin, tulad ng sinabi ko, daigdig na kung saan isinasagawa ang pag-iwas. Kailan ka iiwas? Kailan mo ulitin ang buhay? Andiyan si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagalan na bibigyan ng luha na kayo namin bibigyan ng kapahinaan. Ibig sabihin, ulitin mo magkasimula uli ng panibagong buhay sa kanyang harapan. Yan ang ibig sabihin mo. Kaya sinabi niya yun, kaya kung ang sino man ay nga kay Kristo, isang bagong nilalang. Amen. Praise God. Ito po dapat natin maunawaan. Kaya sa ating pagtatapos, ano ang dapat mong iwasan? Iyo po namin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple at tayak na pag-uusap.
Ano ang dapat mong iwasan? Una, ang daigdig ay isang lugar na dapat alam mo kung ano ang iyong iniiwasan. Huwag mong iwasan ang salita ng Diyos. Huwag mong iwasan ang gawain ng Diyos. Saan ka makakaunawa kung iwasan mo ang gawain ng Diyos? Pangalawa, ang kamatayan ay hindi pwedeng iwasan, pero pwede mong iwasan ang kapahamakang bunga nito. At dito yan isinasagawa. Pangatlo, ang kaming pag-asa upang makaliwas salita ng Diyos. Ito ay sabi ng salita ng ating Panginoon. Awitan natin ang ating Panginoon ng isang awitin. Praise God. Hallelujah. Tayo nakatito ngayon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Awitan natin ang ating Panginoon. Awitan natin ang Panginoon, puso na iyong sinisiyasan. Kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ang may alam, aking patutuhan. Magkabakasakali ako sa online ay nakakapanood ito, hindi mo pa natatanggap ang Panginoon. Ano ang mga bagay na iniiwasan? Tama ba ang mga bagay na iniiwasan mo? Lumali. Pag-isipan mo mabuti dahil nasa daigdig na ating ginagalawan na mayroong ka talagang dapat iwasan. Dahil kung hindi, ang tawag dyan, pamangmahal. Yun ang sinabi ng ating binasa sa Aklatang Kawikaan. Huwag kang sumama sa mga taong magmahal sapagkat wala kang mapapalagyan. Kaya sa oras na ito, ano ang buhay mo? Isang bagay ang dapat mong maunawaan, itinakda sa tao na mamatay na minsan. Magbibigay sulit ka sa harapan ng Panginoon kung ano ang iyong iniwasan at kung ano ang hindi mo iniwasan.
Yan ang ibang sulit mo sa harapan ng Panginoon. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo, nananangin ako sa iyo ng panalangin ng pagkanda. Sumunod ka, ituloy mo ito yung sariling panalangin, o hindi mo makakatanggap ito na hilang Diyos. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at sa lahat ng aking kamangmangan. Kaya sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y nagkasala, nagpakalayo sa iyo, at umiiwas ng napakaraming beses. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagmumula. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako na tatawid ka bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Kaya sa oras na ito, pinupuksan ko rin ang aking puso, inaanyayahan kita pumasok, maghari sa aking buhay. Sa pinakasentro ng buhay ko, isulat mo rin ang aking pangalan sa agad ng buhay upang sa iyo muling pagkabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mabuhay ko ang panawagan bukas sa altar, inubuksan ko. Maging may kita ng karunungan